Tara at samahan niyo akong mag-motocamping sa ilalim ng mga puno ng agoho. Gagawa tayo ng lutuan, upuan at higaan gamit lamang ang mga bagay na mapupulot sa paligid. Survival din ito dahil huhuliin natin ang pagkain na ating kakainin. Ilan lamang yan sa mga kaganapan na ating matutunghayan sa episode na ito. Kaya wag na nating patagalin pa. Tara at samahan niyo ako sa aking kwento. Ako si Albert, isang lapatserong artist at ito ang aking travel and drop. Ang kwento ng mga biyaheng hindi drawing. Pamilyar ba kayo sa lugar na to, mga kalakotsero? Dito tayo ngayon sa tulay na nagtudugtong sa daang katutubo at daang kalikasan. 3 beses na akong nagpabalik-balik dito, pero di pa natatawid yung ilog. Kaya sa episode na to, tatawidin natin yung ilog. Titingnan natin kung may maispatan tayong magandang spot dito. Meron tayong nakitang pwesto dito na pwedeng akyatin dito papunta ron sa patag na pwesto. Ayan, ito. Akyat na tayo dito sa napili nating pwesto para makapag-set up na tayo. So bago tayo mag-set up ng ating camp ay mag-gather muna tayo ng mga kahoy na gagamitin natin, dahil sa episode na ito ay magbu-bushcraft tayo. Dahil nagustuhan nyo yung last upload natin na hindi naman 100% bushcraft, pero natutuwa ako sa engagement. Ang daming nanood, ang daming nag-comment, ang daming nagpapa-shoutout, pero hindi ko na maisa-isa dahil nga napakarami. So shoutout na sa inyong lahat na mga nagko-comment at sumusuporta, at sa mga comment nyo na ang hahaba at ang sasarap basahin. Grabe, nakaka-overwhelm, nakakataba ng puso na kahit hindi tayo malaki sa YouTube, hindi tayo sikat sa YouTube, may mga taong susuporta pa rin. At doon nabubuhay yung ating channel. Meron tayong daladalang lagari, mga kalakotsero, na medyo kinakalawang na. At hindi to ditiklop, pang construction. So dinala natin, baka kasi magamit natin ngayon sa episode na to. Maambon, mga kalakotsero. Kailangan nating i-safety yung mga gamit natin. Ilatag muna natin yung tarp dito na sa may motor para walang matakpan yung mga gamit. Di baling tayo mabasa, wag lang yung mga gamit. So gagawa na tayong shelter at bushcraft yung gagawin natin. Mamaya makikita nyo kung paano. Kabit muna natin yung tarp natin at medyo madilim baka umulan ulit. Okay na yung shelter natin. Ituloy na natin yung ating higaan na DIY. Okay na yung first frame natin bilang magiging paa ng ating bed. So gawa pa tayong isa para dito sa kabila. Yun, pangalawang paa ng ating bed. Pawis na ako at malapit na rin matapos itong bed natin. Sana gumana. Kakaiba yung idea ko ngayon Meron akong dalang duyan na yung parang net. At gamit nitong dalawang paris na kawayan at kahoy dito ay tatahiin natin yung... Basta ang hirap i-explain, pakita ko na lang sa inyo.
Yan, medyo nahirapan na ako, pero ganyan yung concept. Dito sa kabila, tahiin din natin. Tapos, yung ilagay natin. Yan, natahi na natin. Subukan natin yun ilagay doon sa paa na ginawa natin. Tara! Gumana mga kalakotsero. Eh. Nice! Itong dalawang bag na to mga kalakotsero, ito na siguro yung pinaka-useful na DIY na nagawa ko. Hindi lang siya basta bag. Quick release din siya. Ayan. Pwede mo siya isabit ng mabilis lang. Ayan. Pati sa kabila. Quick release na rin to. Yan. May tornilyo lang siya. Sabit mo lang siya. Dito na tayo gagawa ng ating fireplace. Bilisan lang nating mabuti. At baka makasunog tayo dito. Mahirap na. Yan. Yan. Diyan tayo sa gitna magsisiga. Gagawa din tayo ng sabitan ng ating lutuan. Parang tripod style din siya. Kagaya nung paa ng ating bed. So, ang purpose kung bakit meron siyang ganito, hook, ay dito natin isasabit itong kaldero natin. Yan. So, na-adjust din siya, mga kalakpatsero. Pwede mo siyang itaas. Halimbawa, nakaluto ka na at ayaw mo masudog yung niluluto mo, andito yung apoy. So, itataas mo lang siyang ganyan. Yan. So, hanggang sa hindi na siya maabot ng apoy. At pag magluluto ka, bababa mo lang siyang ganyan. Gawa din pala tayong upuan na tripod style. Kailangan lang natin ng 3 pirasong ganito. Parehas na size. Yan. Lalagyan lang natin to ng kahit anong flat na bagay. Pwede na yata ito, mga kalakotsero. Kaso malapad siya. Pero try natin. Nice. Ayos ba? Ang nagbabadya ang ulan. Mga kalakotsero, ang dilim mo. Wala stick. Ay, merienda muna tayo habang nagpapahinga. Ito may bawal na kong tinapay. Magsaing na tayo mga kalakotsero. At natuto na rin ako. Unahin ko na yung kanin bago yung apoy. Sa totoo lang ay hindi na rin bago sa akin ang pagbubushcraft. Dahil lumaki din ako sa hirap.
At nung bata ako, ginagawa ko na rin to. Minsan sa bahay, nagluluto kami sa siga. At minsan naman, pag pumupunta kami sa bukid, yun, nagluluto din kami sa siga. So, masasabi kong sanay din ako sa gantong gawain. Kaya hindi ako masyadong nahihirapan. Uy, bilis mga kalapatsero, pumulong na agad. Nga pala mga kalapatsero, hindi tayo nagbaon ng kung ano-anong ulam. Ito lang yung binaon natin. Tuyo. Tapos meron tayong mga condiments. Kompleto yan, mantika, soy, tapos suka. Tapos ito yung asin at saka bitsin natin. Nandyan sa loob, hindi ko nabubuksan. Tapos meron din tayong dalang sibuyas, kamatis at bawang. Yun lang yung dala natin, tapos yung bigas natin. O hindi tayo nagdala ng masarap na ulam. Ang gabihan natin or dinner natin ay yung tuyo na. Ihawin na lang natin or prito. Wala na. Tapos mamayang gabi, subukan natin mag-ilaw ng alimango kasi nung nag-camp kami ni Kuya dito sa Daang Kalikasan noon, may mga nahuli kami. Kaya subukan natin maghuli para kung sakaling may mahuli, bukas, ilutuin natin bukas para sa agahan. Pero kung sakaling wala namang mahuli, edi ulamin natin yung sibuyas at kamatis na lang para bukas. Ligo tayo saglit dito sa may ilog. Ito, dala ko yung kasirola. Gamitin nating tabo kasi wala tayong makitang lubluban na maganda-ganda eh. Kaya tatabuhin natin para ma-refresh ang katawan natin. Ihawin na lang natin mga kalakotsero itong tuyo na baon natin. Mas madali. Uy, kumulo na. Gawin nating sabaw yung kape para may sabaw tayo. Mag-iilaw tayong alimango baka sakaling makahuli tayo, may pang ulam tayo bukas. Meron tayong nahanap na isa mga kalakwatsyero. Ayan o, nagtago. Yan. Tatlong piraso. Maliliit lang siya pero pwede yan. Blinking na yung ilaw natin. So balik na tayo sa ating camp. Yan. Pwede na yan. Kasya na yan pang umagahan. Tayo lang naman kakain. Buhayin uli natin yung siga mga kalakwatsyero. At subukan nating mag-drawing muna. Ayan, buhay na ulit yung apoy natin. So mag-drawing muna tayo.
Snack muna tayo mga kalakotsero habang pinapatuyo natin itong painting natin. Ang technique natin dito sa may mga sanga ay kumuha lang tayo ng parang stick na dahon at ito yung ididip natin dito sa paint at ihahagod lang natin doon sa may trunk para natural looking. Yan, that yung trunk. So ganito lang yung ginagawa ko sa mga painting ko. Although matagal siya, pero alright, tapos na yung ating painting. Yan siya. Alright, so okay na ang lahat. Tapos na yung painting at okay na rin to higaan natin. So matutulog na tayo. Good night mga kalakotsero. See you tomorrow. Good morning. Napakasarap ng tulog ko. Kaya pala nakaganto ako. Napakaraming lamok. Pagka sumuot naman ako dito sa sleeping bag, mainit masyado. Kaya ito, nagguantes ako. Tapos talukbong at jacket. Sarap ng tulog ko. Oras na ba? 3:49. Magpasikaso na tayo. Maaga tayong sisibat. Ito pala yung huli natin kagabi. Yan. Naisip ko nga pala mga kalakotsero, kung mag-o-open ako ng sakaling mag-o-open ako ng membership, ano kayang pwede kong i-offer sa magiging member ko? At meron kayong magme-member? Ilang linggo ko na rin pinag-iisipan yun eh, kung ano kayang special na para sa members lang na gagawin ko. Habang nag-aantay tayo ng oras ay gawa muna tayong sandok, DIY na sandok. Drawingan din natin para may guide tayo.
bahay pa tong mga to. Isa lang natin para ano sila, para mamatay na sila. Pinainitan ko lang silang konti mga kalakotsero para lang mamatay sila. Siyempre hugasan pa ulit natin ng maigi para sure tayong malinis. Fairness ang bango. Okay na yan. Ito pala yung drawing natin kagabi. Yan. Yan siya pag maliwanag. Okay din pala. So, kain na tayo habang mainit pa yung pagkain. Para mas enjoy pag mainit. So tapos na tayong kumain. At syempre maliligo muna tayo bago tayo umalis. Sumibat pa uwi. Make sure natin na patay na yung apoy bago tayo umalis. Okay na lahat ng gamit at malinis na rin itong pwesto natin. Wala nang kahit anong kalat. So it's time to go home now.